Kilalang albularya ang ina ni Neneng sa kanilang lugar. Panggagamot ang pangunahing nilang pinagkakakitaan. Ayon sa kanila, ang kapangyarihan nilang manggamot ay nanggagaling sa mga engkanto. Sila po ay apat. Yung tatlong engkantada po na nagbibigay ng kapangyarihan sa aking nanay ay si Inocencia, si Colastica at si Genoveva. At ang sabi po nila, kapag grabe na ang sakit ng pasyente, ang tatawagin yung kanilang hari, na ang pangalan ay Don Felipe Magno. May sinasabi niya kung ilang kumpas ang gagawin ko doon sa aking kamay at papasok siya doon sa aking nanay. Tapos nagsasalita, iba nga ang boses niya. Pag yung lalaki ang tinawag, yung hari, talagang iba rin ang boses niya. May takot din, kaya lamang sa paniniwala naman namin na ito ay galing sa Diyos kasi nakakatulong sa mga may sakit. Marami ang napapagaling, marami ang natutulungan, kaya talaga pong paniniwala namin sa Diyos talaga. Sa kabila ng kakayahang magpagaling, tila unti-unti namang hinihigop ang lakas ng ina nila Neneng. Nagkasakit ito at tuloy-tuloy nang nanghina. Parang naramdaman namin na hindi galing ito sa Diyos kasi yung aking nanay nagkaroon siya ng sakit. Sa kabila na marami siyang napagaling, hindi niya mapagaling yung kanyang sarili. Kahit anong gawin naming tawag dun sa espiritu nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, hindi siya gumagaling. Pinagamot na siya sa espesyalista, ang findings cancer. Pero nung kinumpronta ko yung mga espiritu na dati ko naman nakakausap, sabi ko, bakit yung nanay ko hindi niyo mapagaling? Ang dami niyo namang pinapagaling. Sabi naman ng mga espiritu, wag kang mainit, sabi niya ganoon, kasi gagaling din yan. Isang araw po may nagawi sa amin na isang lalaki na gumagawa siya ng antena ng TV. Ngayon napansin niya yung aking nanay, so tinanong siya, nanay, ano nangyari sa iyo? Sabi ng mga albularyo, sabi nga ako'y kinulam. Sabi naman ng espesyalista, ako ay may kanser. Alam mo nanay, sabi niya, hindi kalooban ng Diyos na tayo ay may sakit. Ang kalooban niya tayo malakas, masaya, malusog. Hanggang sa tinanong ko kung sino siya. Sabi niya, ako po ay electrician, sabi niya, at magawa ng mga ganito, ng TV, mga appliances, sabi niya ganoon. At ako rin po isang pastor, sabi niya ganoon. So lumabas din naman yung ate ko na may-ari ng bahay. Sabi niya, pastor ka pala, mag-Bible study ka dito sa amin. So yun po ang naging way na kami po ay nakarinig ng salita ng Panginoon. At doon po namin natuklasan na yung espiritu pala na nagbibigay ng kapangyarihan sa aking nanay, hindi galing sa Diyos. Kasi po pagka dumadating yun sila para mag-Bible study, galit na galit yung espiritong sumasapi doon sa aking nanay. Ano po nangyayari? Itigil niyo ang pagsasalitaan ninyo. Ay, ano po nangyayari? Ako ay lumalabas sa bibig ninyo. Ay, ano nangyayari? Kami ay natutupa. Sino ka? Sino ako, ka? Ako, Beba. Pastor, tulungan mo na namin. Bakit namin nagpapagaling ka? Bakit din na napagaling yung nanay ko? Akala namin maliling lang namin. Akala ko noon. Espiritu! Pastor, tulungan mo yung nanay namin. Agad-agad nilang tinanggap si Jesus sa kanilang buhay at tinalikuran ang kapangyarihang galing sa kasinungalingan. Unti-unti silang tinuruan ng pastor na magpalayas ng masasamang espiritu, kasabay ng pagpapatatag sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ngayon ay Kristiyanong pamilya na sila Neneng. Isa na siyang pastor sa Baler Aurora. Kalayaan na natanggap nila mula sa Diyos at ang katotohanang tanging kay Jesus lamang masusumpungan ang tunay na kagalingan. Naging masaya ang aming